Bago magsimula ang investigasyon, mas mainam pang magbitiw ka na sa pwesto. Ito ang naging suwestyon ng isang netizen at karamihan ng maraming die-hard Duterte supporter sa 2nd District Representative ng Surigao na si Ace Barbers matapos ang kanyang deklarasyon na paiimbestigahan ang di umano'y mga naninira sa kanila at nagpapakalat ng fake news tungkol sa mga nangyayari sa pamahalaan. Nag-trending sa social media ang naging panayam sa kanya ng TV broadcaster na si Ted Filon, kung saan matapang na hinimay-himay kung saan raw ba nanggagaling ang kongresista at kung bakit na lamang ganito ang kanilang pagpupursigi para panagutin di umano ang mga hinihinalang funded raw ng Pogo at mga di umano'y nagpapakalat ng fake news sa kahit anumang social media platforms. Sa halip na suportahan, tila tinabla ng maraming netizen ang naging panawagan na ito ng kongresista at overall chairman ng Quad Committee na si Ace Barbers dahil para sa kanila, kung may dapat raw panagutin at totoong nagpapakalat ng maling balita, ito raw ang ilan sa mga miyembro ng Kongreso dahil hanggang ngayon, hindi raw nila maamin sa publiko ang lantarang pagnanakaw ng ilang mga nasa gobyerno. Ayon sa kanya naging full statement, Ace Barber should step back and resign as a congressman. Baka sakaling maisalba pa niya ang sarili niya sa kahihiyan. Baka sakali. What in the world his committee will do to these vloggers or bloggers? Kakasuhan nila ng dahil lang sa naglalabas sila ng opinyon or dahil hindi nila mabayaran para kumampi sa kanila. And how he even say na funded ito by Pogo or certain organization para pabagsakin at siraan silang mga politiko. FYI Ace Barbers, matagal na kayong sira sa mga Pilipino. Saka, di ba mga public officials sila? Bakit parang mga balat sibuyas at ayaw tumanggap ng kritisismo mula sa tao? Well, I'm totally agree sa panukalang itigil ang pagpapakalat ng maling balita. Pero simulan muna nila sa kanila. Baka magulat sila ang pamahalaan ang nagsisinungaling sa bayan. Bakit hindi nila sabihin sa publiko ang lantarang pagnanakaw ng mga kapwa nila kongresista? Si Zaldico, bakit ganyan kayaman? Ano yan? Namana? Hindi kami bobo. Yang si Martin Romualdez, may bribery case sa Amerika. Bakit pinagtatanggol nila? Diba sila ang hindi nagsasabi ng totoo sa mga Pilipino? Yang pangingidnap issue ni Liza Marcos, bakit hindi nyo imbestigahan? Yung halos araw-araw na nananalo sa loto, bakit tahimik kayo? And lastly, si Bongbong Marcos, na kahit mga kamag-anak alam na adik, bakit hindi nila ma-debunk? Dahil totoo at may ilan sa inyo ang gumagamit din ito. At baka pag nag-test, marami sa inyo ang magpositibo. Bakit hindi nila sabihin sa tao na ang Pangulo ay lulong? Masyado kayong butthurt. Karamihan naman sa mga nagkikriticize sa inyo, may ebidensya. Tapos, parurusahan nyo? Opresyon na yan. Pinipigilan nyo ang tao na maglabas ng saloobin tungkol sa gobyerno. Protected by the Constitution ng freedom of speech. Kaya huwag kayong iyakin kapag kayo ang gustong itama ng taong bayan. Mga feeling superior. Mamamayang Pilipino ang naglukluk sa inyo sa pwesto at sila rin ang magtatanggal sa inyo. Tandaan nyo yan. Unquote. Narito at panoorin ang buong pahayag ng Surigao Representative na si Ace Barbers na siyang kinumpirmang tila paiimbestigahan at magsasagawa ng komite sa Kongreso ang mga kongresista para tingnan ang mga di umano'y parusang pwedeng ipataw sa mga di umano'y vloggers na pinaniniwalaan nilang funded raw ng Pogo at sinisira ang gobyerno maging ang mga politiko sa pamamagitan ng pagpapakalat ng fake news. Ilan sa mga netizen, umalma. Ted Filon, hinimay-himay ang mga tila proposal ni Ace Barbers na parusahan ang mga vloggers na di umano'y nagpapakalat raw ng maling balita tungkol sa kanila. Representative ng Surigao, nanindigang slander raw ang ilan sa mga remarks ng vlogger laban sa mga ilang politikong nasa gobyerno ngayon. Banat by,
Hindi napigilan ang kanyang emosyon at sinabing mukhang martial law na raw ang nangyayari sa Pilipinas matapos ang panukalang batas na ito ni Ace Barbers. Panoorin ang full video! Hay nako, gusto ko lang mag-react dito sa bagong pautot na naman ng Kamara na kung saan ay magkakaroon daw ng hearing tungkol po dito sa fake news at sa mga vlogger na alam mo na, kumukontra sa kanila. Hindi ko lang maintindihan talaga kung sadyang mawalang galang na po Sadya ho ba talagang mga tanga kayo? O baka naman talagang mga diktador na kayo? Bakit ko kanyo nasabing tanga? Meron na po tayo sa batas niya, yung Republic 10951 na kung saan pag isang tao nagpapakalat ng fake news ay maaari ho siyang makulong. Di ba po? Bakit kung may nakita kayong mga nagpapakalat ng fake news hindi nyo na lang idemanda? Bakit kailangan nyo pang ipatawag, i-hearing? Ako alam ko lang isang dahilan kung bakit gusto nyo gawin ito. Para mabilis ang proseso na makulong kagad. Kasi pag kinontra kayo, ipinakukulong nyo na kagad. O kaya pag hindi nyo nagustuhan yung sagot, ipinakukulong nyo na kagad without due process. Sa tingin ko yan ang gusto ninyong gawin. Pag kumokontra sa inyo, i-contempt ninyo. Alam nyo, dahil sa ginagawa nyong yan, lalo tuloy nagigising ang bawat Pilipino na kayo ay mga diktador. Na kayo ay sinusubukan ninyong i-control ang buong Pilipinas. Mahiya naman po kayo dahil yan po ang pinaglaban ng ating mga bayani. Di ba? Kakadaan lamang po ng Rizal Day. Yan po isa sa pinaglaban ng ating bayani, ang kalayaan ng pamamahayag. Tapos, yan ang inyong kokontrahin ngayon. Kung sabi nyo fake news, idemanda ninyo. May sapat na tayong batas dyan. Alam ko na. Tinatakot nyo para hindi ilabas ang baho ninyo dahil malapit na ang eleksyon. Holiday si Congressman Ace Barbers ng Surigao del Norte dahil mukhang urgent yata itong kanila pong gusto mangyaring inquiry dahil nga po sa paglaganap ngayon ng napakaraming mga fake at malicious social media post at nais nilang imbestigahan. Good morning po and Happy New Year, Kong Ace. Good morning, sir. Hi, good morning, Ted. Good morning din, DJ Chacha. Happy New Year and Merry Christmas sa inyong dalawa. Salamat. Mukhang kahit na ho, holiday, naghain ho kayo naghain kayo nagbigay kayo ng statement at meron kayong gustong paimbestigahan. Ano ho bang pinag-uugatan ito? Well, alam mo, Ted, kasi matagal na pong maraming dumudulog sa Kongreso na mga biktima nitong mga fake news. No? In fact, last year, meron na po tayong resolution dyan. Nandyan, hindi ako nagkakamali, nirefer po yan sa Committee on Public Information. Na kung saan, yung mga dumudulog po ng mga biktima ng fake news, nagtatanong sa Kongreso, ano ba yung kanilang recourse? Ano ba yung kanilang pwedeng magawa? No? So, ang nire-refer lang namin sila sa aming legal, sinasabi namin that they can study yung Cybercrime Prevention Act of 2012. No? At nakita namin na walang humpay itong mga so-called narco-vloggers at saka pogo-vloggers na kung saan ay walang humpay yung kanilang paninira dun sa mga tao, lalo na sa mga politiko, in the guise daw of freedom of expression and freedom of speech. Malinaw po sa desisyon ng ating Korte Suprema na kapag ikaw ay kumukutya o ikaw ay nag-criticize sa isang public official, dapat po, ito ay hindi mo absolute. No? Ito ay limitado lamang sa pag-criticize sa kanyang trabahong ginagawa. Pero kung personal na ang papasukin, halimbawa, inaakusahan na ikaw ay isang rapist, ikaw ay isang drug lord, ikaw ay isang murderer, parang meron mong borderline yung sinasabing malicious intent na kung saan slanderous na po ang tingin namin dyan. Ngayon, tignan namin kung paano natin amendahan yung ating batas tungkol dyan, Ted. Okay, sir, naunawaan ko po where you're coming from kasi ako rin po nagmamasid doon nga magmula nung kayo mag-imbestiga dito sa Quadcom. Ang daming, siguro alam niyo na, di ba? Ang daming kumalat na fake news, di ba? Dito sa inyo mismo. Opo. Hindi lang kayo, hindi lang kayo, no? Marami. So, hindi may tatanggi, talagang may hugot kayo dito. Yes, Ted, ako, inamin ko naman yan. Nung ako nag-deliver ng privilege speech na sinabi ko na ako isa biktima rin ako ng fake news. No? Kailangan ko lang sabihin yan nang sa ganun, malaman po ng ating mga kababayan na wala pa nang pinipili itong mga fake news. Hindi guys, ang lagi kong palusot nitong mga vloggers na ito, na narco-vloggers na ito, sinasabi na freedom of speech, freedom of expression. Gaya nga po nung sinasabi natin, hindi naman po absolute yan. Meron pong hangganan at may limitasyon yan. Hindi naman pwedeng manirang puri ka na wala kang basihan. Ipakalat mo sa buong social media.
dyan, di ba? Ito kasi mga narco-vloggers, Ted, I'm sure you are familiar, na pag maraming engagement ito, maraming likes and shares ito, kumikita pa itong mga to. So kung maninirang puri sila, nagiging controversial yung kanilang mga post, kumikita pa itong mga ito. Kaya totoo ito, nanggigigil ito kapag ito ay nagpapahayag ng mga fake news. Opo, sige. So, ano po ang balak ho ninyo dito? Kailan kaya ito? At anong mga komite ang posible pong humawak sa pagdinig? Well, doon po sa resolution na inihain namin bago po mag-break ang Kongreso sa Christmas break, nirefer po itong resolution na ito sa tatlong committee po Committee on Public Information, Committee on Information Technology, at saka Committee on Public Order. Ted, dito yata nirefer itong aming resolution na ito. So, ang layunin nito ay hindi para pigilan yung mga pagpapahayag ng malayang pagpapahayag ng kahit sino. Wala akong problema dyan. Kung mag-criticize din lang po sila, para lang po dumami yung kanilang likes and shares and engagement para kumita sila, medyo may something is wrong, di ba, sa aking palagay. So, dapat masilip ng mabuti, magkaroon ng regulatory framework itong paggamit ng social media. At mo, Ted, kagaya niya, no, na sinasabi natin, kung gagamit din lang kayo ng social media at para magpahayag kayo ng inyong saloobin o opinion sa mga issue, di ba? Iwasan niyo yung paninirang puri. Ang gawin niyo, magpahayag kayo ng condemnation doon sa pag-aggression ng China doon sa West Philippine Sea. Hindi yung inaaway mo yung kapwa Pilipino mo, awayin mo yung kalaban. Yun ang ating paliwanag dyan, Ted. Well, ano naman yan, ano? Kumbaga, kanya-kanya pong paggalang sa pananaw, sa anuman pong mga usapin. But basically nga, ang inyo pong gustong tukuyin talaga dito ay yung pong paggamit po sa social media para doon sa pagpapakalat ng maling informasyon at paninira po. Opo, di ba? So that's a very thin line, Kong Ace, no? Pag pinag-usapan nga natin yung freedom vis-a-vis yung pong sinasabi na posibleng regulasyon. Dito ba meron na kayong ano ito? YouTube ba to? Ano ba itong mga medium na inyong gustong tukuyin dito kung sakasakali, Kong Ace? Ano po ito, Ted, no? In general terms, the whole social media, no? Kung saan gumagamit ng mga paraan sa pagpapakalat o pagpipedal ng fake news ang mga vloggers na ito. Meron, alam mo, Ted, kasi simula po na nagkaroon ng social media, maraming Pilipino naging sinungaling. Maraming Pilipino naging suddenly became political analyst. No? Walang problema yun, opinion nila yun eh. Diba? Yung iba nagiging journalist na. Kaya nga ang aming dito, imbitahin din namin yung mga respetadong mga journalist na kanilang pananaw tungkol dito sa pagkalat ng mga fake journalist, no? Meron naman dyan yung mga laos na ng mga journalist, siguro naghahanap buhay, kaya siguro gusto ng social media, pumapasok sa social media. So, yun ang I think dapat natin. Walang problema kung magmurahin kami ng murahin, wala namang problema yun pero criticize kami tungkol doon sa aming poor performance o hindi kaya sa aming pag-aabuso, yun. Walang problema yun sa amin. Kahit araw-araw bombayin kami, walang problema. Pero yung magpakalat ka ng fake news o isang news na wala ka namang legal na basihan, o kahit na iota of truth, iota of evidence, medyo malaking problema po yan. Sige, so ako naman din dito, Kong Ace, ay interesadong malaman kung ano ang magiging pag-aaral ninyo o resulta ng pagdinig doon sa management nitong mga social media platform na ito. Yung kanila din namang responsibilidad kasi halimbawa, no, sa YouTube, kung klaro naman talaga na pawang kasinungalingan at pawang nakakapapanira, no, ng puri, ng pagkatao, ng personalidad yung isang sinasabing vlog na yan o anuman, bakit hindi kitang-kita mo naman, di ba? Bakit hindi nagkukusa yung management ng platform? Yung ba sasakupin din ninyo? Yes, kasama rin yan, Ted, no? Yung lahat ng social, yung Facebook, yung TikTok, yung yung YouTube and other social media platforms, no? Iimbitahin din natin yan para magbigay din sila ng kanilang suggestion kung paano paano tayo magkakaroon ng isang regulasyon para dyan, no? Huwag lang nilang limitahan yung yung freedom of expression at saka freedom of speech, ipaglalaban po natin yan. Ang atin lamang nililimita rito ay yung pagkalat ho ng fake news. Yun ho ang ating kung wala namang basihan, dapat may pananagutan din yung nag-post. Diba, nag-post ako mismo nag-post ako at sinabi ko yung isang kongresista ay magnanakaw, no, dahil meron akong ebidensya, nakita ko na meron siyang mga ghost na mga empleyado o ghost na mga project, yun, baka nila yun, ikalat nila yun. Pero yung mag-iimbento na wala lang iota of truth, o iota of evidence, para lang makapanirang puri dahil dun sila sumusuporta sa mga palaban. Ito muna, medyo may problema tayo dyan. At this does not only apply, Ted, sa mga politiko. This can also apply to other individuals
private personalities, no? Halimbawa, sa'yo, Ted, no? Halimbawa, ay magpakalat ng kwento na et cetera, magpakalat ng fake news. Wala ba tayong pwedeng gawing action? Opo. So, yun ang ating punto dyan. Opo, naunawaan po namin where you're coming from, Kong Ace. Meron na kayong how urgent again is this one? And kasi pagbalik niyo po, January 13 na, di ba? And halalan na. So meron ba kayong panahon dito? We just opened the issue on the table, ika nga, Ted, no, para lang mapag-usapan. Kasi ako personally, sumulat po ako sa NBI, no, na hindi naman dahil sa ako'y nagsusumbong. Yung sulat ko sa NBI, ipatupad yung provision ng ating Anti-Cybercrime Prevention Act, na kung saan magporma ng isang komite o isang task force na ang trabaho po ay mag-monitor, mag-regulate at mag-prosecute doon sa mga sinasabing fake news. Kung napapansin mo, Ted, tinanong po natin ang mga kaibigan natin sa DOJ, nagkalat po yung cyber libel na mga kaso na isinile. So imagine, just because nagsumikat itong social media, maraming nag-file ng cyber libel. Ngayon, gusto ba natin na bumahan ng cyber libel na mga kaso lahat po ng korte? Dapat merong regulasyon. Dapat merong limitasyon, may regulasyon. Paano ba dapat mag-file ang isang taong biktima ng fake news? Kung ito ay naka-apekto sa ano ba ang provision ng ating batas? Yun ang gusto namin linawin. Okay. Kung kanina nabanggit niyo po no, mag-iimbita kayo pag nagsimula na po yung pagdinig niyo, yung dito nga po na sa may kinalaman sa mga fake and malicious post online, mag-iimbita kayo kanyo ng Giorno. Iimbitahan niyo rin po ba yung mga binabanggit ninyo na narco-vloggers? Tsaka kung medyo curious lang ako, bakit niyo sila tinatawag na narco-vloggers? Yun nga, di ba, narco-vloggers, because ang aming teorya, ito mga ito, kumikita ito at sino ang nagbabayad? Di ba, sino ang nagbabayad? So, meron talagang nakikinabang na sa kanilang mga pagpo-post ng mga anti-government na nga yung iba. May nananawagan na nga ng pataklas, may nananawagan na ng kaguluhan dito sa EDSA. Diba? Yun ang ating punto. So Kong, there's a possibility na talagang ipatawag itong mga vloggers na ito na sa tingin niyo po ay nagpapalaganap ng fake news online? Well, yes, we will invite, kasi hindi naman namin sila kilala no? But we will ask the social media platforms to invite yung mga ano nila, yung mga sikat sa kanila, no? Yung mga kumikita ng sobra-sobra. No? At saka ito, hindi lamang ito sa pagkalat ng fake news sa Ted and DJ Chacha. Meron po tayo mga online sellers, no? Yung ating mga online sellers din, makakatulong din yan sa pag-i-influence. No? Dapat meron din tayong partisipasyon. Kung ano yung matutulong. Wag lang yung tayo yung bumatikos. Kailangan kumilos din tayo para sa pagpapakalat ng good news naman. Hindi naman yung fake news all the time. Diba? Ang atin dito, Ted and DJ Chacha, is the accountability. Diba? Huwag nating hayaan na maging kultura na naman yung pagsisinungaling, pagkakalat ng mga issue na nakakasirang puri sa mga Mình đã thực sự ép 5 cân chỉ trong 8 ngày ở trong. Dapat magkaroon din tayo ng regulation dyan. So, Sige. yun nga ang nabanggit ko kasi kanina, na simula nung sumikat itong social media at namomonetize, nagiging kabuhayan ng ibang mga vloggers, dumami po ang political analyst, dumami ang mga journal, dumami ang mga biglang suddenly naging self-righteous critics of personalities. And I'm sure naintindihan ng totoong journalist na kagaya ninyo kung ano yung nagawa nitong social media na ito. And I think you will also agree with me na dapat magkaroon ng regulasyon o regulatory framework. Opo. Again, naunawaan po namin, Kong Ace, itong importansya at relevance na inyo pong panukalang ito. Kami aantabay at as usual, tatawag ko kami sa inyo para maipaliwanag ho ninyo ang mithiin po nito pong inyong mga ginagawang aksyon. Sa gitna ng lahat, Kong Ace, ang aming bati pa rin sa inyo. Happy New Year pa rin, sir. Happy New Year. Happy New Year, DJ Chacha. Alam mo, after this interview, sigurado yan, marami magre-react. Yan ang babantayan natin. Opo, ganun po talaga, itong mga panahong ito. Sige, so Kong Ace, salamat na marami at we will be keeping in touch on this very, very sensitive issue. Salamat po, sir.